publiko. Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan. Mga programang aabangan. Agahan hanggang hapunan. Siksik sa impormasyon. GIS, your general information station. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo publiko. Radyo Pilipinas. Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na. Golden Heart na. AM. Ito ang programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens at pagpapalaganap ng mahahalagang kaalaman na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hosted by NCSC Officer in Charge and Commissioner, Dr. Mary Jean P. Loreche. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na. Sa mga ka-Golden Heart natin na nakasubaybay ngayong hapon, pakipusuan naman ang ating live streaming dito sa Radio Magazine 1278 AM. Ito ang programang May Puso para sa mga seniors, hatid ng National Commission of Senior Citizens. Ako po ang inyong lingkod sa araw na ito, Dr. Jean Loreche, at kasama natin ngayon ang ating isang napakasipag din na commissioner, si Commissioner Jen Rainier Cruz III, para sa ating aksyon agad kay ComGen. Magandang hapon sa iyo, ComGen. Magandang hapon po, Chair Dr. Loreche at sa mga taga-subaybay po ng ating Golden Heart, puso para sa mga seniors. Heto naman ngayon, ComGen, napakaganda ng ating topic. Ang ating pag-uusapan ay tungkol sa eGov app at ano ba ang magandang balita at ano ang pwede para sa ating mga nakatatanda. Unahin ko po muna, ako ay nagpapasalamat kay Director Fernando Amparo Sanga, ang Presidential Broadcast Service Director, at si Ma'am Marinela Texon, ang Station Manager ng Radio Magazine. So tingnan po muna natin sa ating mga tagapagsubaybay. Pag-usapan po natin ang 4 na strategic priorities ng komisyon. Tingnan po natin, una sa lahat, mahalaga po ang transparency. Kasi nga po, pagka wala tayong transparency in governance, magkakaproblema tayo niyan, mga kapuso. Yan ay pwede tayong tanungin o kaya naman pagdudahan kung ano yung mga programa natin. Kaya kailangan very transparent tayo. At dito sa ating programa, nilalahad natin ano ang ating mga programa, kagaya ng ating expanded centenarian cash gift, ilan ang nabigyan natin, magkano ang nailabas na pera. Unahin po natin ang ating pillars ng ating programa sa NCSC, health and well-being. Tayo po ay nag-a-advocacy ng wellness ng ating mga nakatatanda. Alam niyo po, tagapagsubaybay ng Golden Heart, alam niyo po na ang number 1 problem o bumabagabag sa isipan ng ating mga nakatatanda ay ang kanilang kalusugan. Pag sila ay nagkasakit, paano kaya kapag sila ay mapasok sa ospital, o kaya paano kaya natin pigilin ang paglaganap o paglala ng ating mga chronic diseases? Yan po isa sa ating programa sa komisyon. Pangalawa po, kung titingnan natin, ay economic security. Lagi ko pong sinasabi, pag tayo ay tumatanda, masaya may madukot tayo, di po ba? Mula sa ating mga bulsa. Pag lumapit ang ating mga apo, mga kamag-anak at humihingi ng pambili man lang ng lollipop. Nung araw ako nung bata pa ay tuwang-tuwa pag inaabutan ako ng lollipop ng aking lolo at lola. Masaya po yun. Pag pinag-usapan po natin ang economic security, doon papasok ang programa ng NCSC on livelihood opportunities. Alam niyo po ba, Golden Heart, no? Alam niyo po na may ilalabas ang ating national government ng ating NEDA or sa Development of Economic Development Program ng ating bansa, ang trabaho para sa bayan. Tayo sa NCSC ay medyo nauna na ng konti doon dahil sinusulong natin ang livelihood opportunities para sa mga nakatatanda. Heto ay atin pong in partnership with other government agencies kagaya po ng Department of Tourism,
ang ating TESDA, ang ating DOLE, at saka ang ating SM Cares. Sila po ay tinatawag nating mga partners natin upang magkaroon ng livelihood opportunities ang ating mga nakatatanda. Abangan niyo po yan habang dinidevelop natin ng guidelines at paano ang proseso sa pag-apply at paano yung ating medical guidelines para dyan. Kailangang ihanda natin yan. Pangatlo, social inclusion and participation. Habang nagkakaedad po tayo'y nalulungkot kapag tayo ay parang baliwala na lang. Kailangan ay magkaroon tayo ng belongingness. Kumbaga, kasama at parte pa rin tayo ng ating community at ng ating bayan. So, heto naman ang ating social participation and inclusion kasama po sa ating gustong gawin para ito ay mailagak natin sa ating mga programa. Pang-apat, ang tinatawag ko pong accessibility to government services. Alam niyo po na isa sa ating pinag-iisipan, paano natin mararating ang mga nasalaylayan ng ating communities o kaya yung mga GIDA areas natin, yung conflict-stricken areas, kailangan sila po kasama sa ating partnership with the local government units ay sila maka-access man din sa mga programa na nakalaan sa kanila mula sa national government. So tingnan po natin ngayon para mas maintindihan natin at malaman natin ang programa ng komisyon, tingnan po natin ang ating Senior Spotlight News. Ngayon, meron po tayong bagong nailunsad na agreement with the Provincial Office of Bacolod kung saan po tayo ay pumunta doon, kasama po natin si Governor Lacson, para po ibigay sa atin ang isang opisina kung saan ang mga programa ng komisyon ay pwedeng gawin. So ito po ay bagong nangyari lang at tingnan din po natin yung intensified livelihood initiatives natin with the Department of Tourism sa TESDA at SM Cares. Alam niyo po, napakaganda ng adhikain at layunin para dito sa ating partnership. At ang pangatlo, at ito yung pinakahuli na pinuntahan natin, kasama natin si Commissioner Jan Cruz, ang ating launching ng ating SC3C doon po sa Daet, Camarines Norte. Titingnan din po natin ang ating mga tinatawag na institutional updates. So tingnan po natin kung ano-anong mga updates meron tayo. So yan po ang sa Daet, tingnan niyo po yan at pagkatapos niyan ay mga kasunod pa po yan. Yung ating tinatawag na launching ng ating isang SC3C sa Daet, Camarines Norte. Again, mga kapuso, eto pong mga programang ito ay hindi mangyayari kung hindi po very actively engaged and involved ang ating mga local government units. Sa ngayon po, meron tayong 16 na regional offices kung saan pwede po kayong dumulog, pwede kayong tumawag, at pwede kayong magpadala ng inyong mga hinaing o kaya katanungan. Titingnan po natin yan, nasa ating monitor po yan, ang mga address, kasama po ang kanilang contact numbers ng 16 natin na regional offices. Pwede niyo rin pong bisitahan ang aming website sa www.ncsc.gov.ph. Pwede niyo rin pong i-like ang Facebook page ng National Commission of Senior Citizens. Meron din po tayo sa TikTok, andyan din po tayo sa YouTube. So pwede po ninyo yan puntahan. Ngayon, tingnan natin sa hapon na ito, kailangang ating makapanayam ang ating commissioner, si ComGen, upang
Tingnan natin yung kanyang aksyon agad, Comjen. Okay, magandang hapon po mga ka-Golden Heart. Ito na po ang programang makikinig sa inyong mga sumbong at reklamo. Action na natin! Agad-agad. Ako po si Commissioner Rainier Cruz, isa pong commissioner sa NCSC at ang area ko po ay ang Clustered Region 3 kung saan po yan po ang regions Calabarzon, Mimaropa at Bicol region. Okay? Meron po tayong reklamo na natatanggap. Meron po akong ikikwento, 2 reklamo. Ito po unang reklamo. Isa pong natanggap nating reklamo ay galing sa kamag-aral ng isang senior citizen sa Quezon City. Ayon sa complainant, hindi sila nabigyan ng discount sa mga biniling gamot sa isang drugstore online. Humiling sila ng refund pero umabot na 1 buwan at wala pa rin silang natatanggap na refund mula sa respondent. Bilang aksyon, agad po tayong nagpag-ugnayan sa may-ari ng drugstore at inendorso ang reklamo sa mayor's office. At ngayon nga po ay natanggap na ng ating complainant ang kanyang hinihinging karampatang refund na discount. Okay, reklamo number 2. Para sa susunod na sumbong na ating inaksyonan. Ito po ang sabi niya. Paki-verify naman po itong isang hotel dito sa Romblon. Hindi po sila nagbigay ng 20% discount nung nag-stay po ako doon sa hotel nila ng ilang araw. Ang sumbong na ito ay agad po naming inaksyonan. Nagpadala po kami ng email sa mayor's office ng Romblon at sa mismong may-ari ng hotel. Nakapanayam namin din po natin mismo ang operations manager ng naturang hotel at sinabing willing naman sila na ibigay ang discount sa ating complainant. Ayon do sa operations manager, nalaman nila na ang booking pala ay dumaan sa third party online at hindi mismo do sa mismong application ng hotel. Gate pa nila na komportable naman ang ating mga senior citizen sa buong panahon ng kanyang stay do sa hotel at binigyan pa umano nila ng upgrade bilang konsiderasyon sa ating senior. Itong payo ng nasabing opisyal, no? Para sa mabuti, para sa mga seniors na nag-a-apply, ay doon mismo kayo magpabook do sa apps ng hotel. Huwag na nyo padaanin po sa iba-ibang third party online pa para makuha nyo kagad daw yung discount. Comjen, in relation to that, yung mga online discount na yan, alam niyo po ba mga kapuso at Comjen, yan ay tinatalakay sa Kongreso na dapat yung mga online booking na yan na marami sa ating mga nakatatanda o ang mga anak, mga kamag-anak nila ang gumagawa para sa kanila ay dapat kailangan sundin nila ang 20% discount. Hintay-hintayin lang natin at pag yan ay lumabas, sigurado ako na hetong problemang ito ay maaaksyonan din kaagad at a national level. So tingnan ngayon natin, Comjen, baka pwede ikaw mag-share ng ilang tips para sa ating mga seniors para matiyak na ang diskwento na kakailanganin ninyo sa inyong mga online transactions ay maibibigay sa inyo. Tama po, no? Meron po akong konting tip na pwedeng i-share sa inyo para hindi po tayo ma-scam. Number 1, siyempre, tiyakin po muna natin kung lehitimo ang website or application na inyong binibisita para iwas scam. Okay, ito, no? Pag masyadong marami ang advertisements or hinihinging personal na impormasyon, of course, dapat magduda na tayo. Pangalawa, dapat may option ng app or website na pwedeng ipresenta or i-upload ang senior citizens ID. Ako, pag nag-a-apply ako sa Grab nung una, talagang sinigurado nila na senior ako. Pinadala pa yung senior ID ko. Ganyan din sa
Philippine Airlines, ganyan din po sa Cebu Pacific. Totoo yan, Comgen, no? Kung titingnan natin, mahalaga yan na datos o kaya impormasyon. Kasi nga naman, kung hindi natin ma-upload yung ating mga IDs na yan, pwede din naman kasing mangyari na hindi talaga senior ang gagamit noon. So we have to be realistic about this. Kailangan protektahan ang ating mga merchant partners, pero kailangan ding ibigay ang nararapat na diskwento sa ating mga nakatatanda. So ano pa po yung tips sa tingin mo, Comgen, na kakailanganin ng ating mga ka-Golden Heart? Ito po, yung pangatlo. So bago tayo magbayad o i-check out or i-buy now ang ating order, dapat makita kagad natin kung ano yung discount do sa resibo. Yan, makikita mo agad may senior discount sa baba. Okay, kung titingnan nga natin, isa yan sa ating pinagtutuunan ng pansin. Kahit nga sa mga airlines, no, pag tayo ay magbubook ng ating flight, siguruhin natin na may option kung saan i-click natin senior para sa diskwento. O kaya naman, ipapakita yung birthday natin kasi minsan daw, automatic sila ang magko-compute para doon. So, kung titingnan natin, talamak nga naman ngayon ang mga online transactions. Hindi po ba, Comgen? So, kailangang maging masinop at mapagbantay tayong lahat upang hindi tayo maloko ng mga ibang manloloko din. Hindi po ba, Comgen? So, tingnan natin ngayon ang ating sumbong aksyon agad. Please, Comgen. Kung kayo po ay may sumbong o reklamo, ipadala lamang ito kagad sa official email. Official po ng National Commission of Senior Citizens na makikita sa inyong screen. Ayan po. Ito, contact at ncsc.gov.ph. So, Comgen, kung titingnan po natin, magandang tulong sa ating mga taga Golden Heart ang ating isumbong ninyo at ito po ay aaksyonan natin. So maraming salamat, Comgen. Tayo naman, bago tayo tumalon sa susunod na ating topic, ay gusto lang po nating tingnan, meron tayong ginawang survey. Heto, Comgen, gusto nating malaman, gaano ba ka-techy ang mga nakatatanda? Ikaw ba, Comgen, ay techy? Medyo nakakasabay lang ng konti pero hindi pa masyadong magaling. Aha, pero alam ko mas techy si Comgen kaysa sa akin. Ako po ay hindi talaga techy. So titingnan natin ngayon yan. At ayon sa ating survey, sa ating mga kasamahan online, heto po ang lumabas sa ating survey. 61% po o karamihan ng mga sumagot ay naniniwalang sila ay certified techie senior. Wow, sa Tech It Easy. 27% naman ang mga sumagot na magsasabing kaya pa nila basta may assistance of loved ones. At meron naman tayong habang 8% lamang ang nagsasabing fighting lang lalo't makakalimutin sa password. Ay, nako, kasama yata ako dyan sa 8% na yan na kailangan ay yung password ko ay paulit-ulit na ibigay sa akin, no? So, yan po. So, dahil nga dito ay nangangailangan pa ng tulong. So, ito ay mga comment po ng ating mga tinanong tungkol dito. So, siguro, Comgen, pakibasa yung ating mga report ng ating o sagot ng ating mga ka-techie point. Sabi ni Miss Grace Bukalan, yes, skilled po ako sa Word, Excel at PowerPoint. Slide shows too. Magaling to 77 years old. Wow, impressive, no? Congratulations, Grace. Gusto kong matuto kagaya mo. Sige, sunod. Galing ko kay Ma'am Chola Biray. Sabi niya, yes, social media manager po ako kahit senior na. Oh, impressive. Galing naman po kay Dominguez Che. Fighting lang ako dito sa online at social media at umaasa po ng update kung makakatanggap ng senior pension at ayuda. Ayun. Wow! Okay, so tingnan natin, no? Kung titingnan natin, Comgen, napaka-interesting ng kanilang mga kasagutan, ano? So para sa ating mga live viewers at listeners, pwede nga po naman kayong sumagot din sa aming online, tawag nito ay survey, no? Upang masabayan natin, ready na ba kayong sumabay sa digital world?
tingnan po natin yan. At ito ay i-share po natin ang ating mga kalaman at inyong mga sagot sa ating comments section. At maya-maya po ay makakasama natin ang taga-DICT ComGen, ang ating kaibigan sa Department of Information and Communications Technology para naman pag-usapan ang eGovPH.app para sa ating mga senior citizens. So, tututok lang po kayo at kami ay magbabalik dito lang po sa Golden Heart, puso para sa seniors. Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na. Mapapanood at mapapakinggan na ang Golden Heart, puso para sa seniors sa Radyo Magazine 1278 kHz AM. Ito ang programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens at pagpapalaganap ng mahahalagang kaalaman na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hosted by NCSC Officer in Charge and Commissioner, Dr. Mary Jean P. Loreche. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na. Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na. Mapapanood at mapapakinggan na ang Golden Heart, puso para sa seniors sa Radyo Magazine 1278 kHz AM. Ito ang programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens at pagpapalaganap ng mahahalagang kaalaman na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hosted by NCSC Officer in Charge and Commissioner, Dr. Mary Jean P. Loreche. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na. Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na. Mapapanood at mapapakinggan na ang Golden Heart, puso para sa seniors sa Radyo Magazine 1278 kHz AM. Ito ang programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens at pagpapalaganap ng mahahalagang kaalaman na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hosted by NCSC Officer in Charge and Commissioner, Dr. Mary Jean P. Loreche. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na. Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na. Mapapanood at mapapakinggan na ang Golden Heart, puso para sa seniors sa Radyo Magazine 1278 kHz AM. Ito ang programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens at pagpapalaganap ng mahahalagang kaalaman na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hosted by NCSC Officer in Charge and Commissioner, Dr. Mary Jean P. Loreche. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon Alauna ng na, oras para Golden mag-siesta Heart na. matapos man ang Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na. Mapapanood at mapapakinggan na ang Golden Heart, puso para sa seniors sa Radyo Magazine 1278 kHz AM. Ito ang programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens at pagpapalaganap ng mahahalagang kaalaman na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hosted by NCSC Officer in Charge and Commissioner, Dr. Mary Jean P. Loreche. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatiling Alauna na, malikli ang pagtulog Golden sa Heart hapon, na. kung saan Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na. Mapapanood at mapapakinggan na ang Golden Heart, puso para sa seniors sa Radyo Magazine 1278 kHz AM. Ito ang programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens at pagpapalaganap ng mahahalagang kaalaman na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hosted by NCSC Officer in Charge and Commissioner, Dr. Mary Jean P. Loreche. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na. Golden Heart, puso para sa seniors.
Alauna na, Golden Heart na. Mapapanood at mapapakinggan na ang Golden Heart, puso para sa seniors sa Radyo Magazine 1278 kHz AM. Ito ang programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens at pagpapalaganap ng mahahalagang kaalaman na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hosted by NCSC Officer in Charge and Commissioner, Dr. Mary Jean P. Loreche. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na. Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na. Mapapanood at mapapakinggan na ang Golden Heart, puso para sa seniors sa Radyo Magazine 1278 kHz AM. Ito ang programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens at pagpapalaganap ng mahahalagang kaalaman na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hosted by NCSC Officer in Charge and Commissioner, Dr. Mary Jean P. Loreche. Ito ang Golden Heart, puso. Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan. Para sa senior. Sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan. Alauna Radyo na, Magazine, Golden Heart na. 12:78 AM. Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart, puso para sa seniors. Golden Heart na. Mapapanood at mapapakinggan na ang Golden Heart, puso para sa seniors sa Radyo Magazine 1278 kHz AM. Ito ang programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens at pagpapalaganap ng mahahalagang kaalaman na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hosted by NCSC Officer in Charge and Commissioner, Dr. Mary Jean P. Loreche. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na. Ayan mga taga-kapuso namin sa Golden Heart. Dito na naman po tayo. Narito po ang ilan sa mga updates sa mga programa ng National Commission of Senior Citizens. Tingnan po natin muna ang Senior Spotlight natin. So ayan po mga kapuso, tingnan po natin yung ating mga updates. Titingnan po natin, meron po tayong naganap na pakikipagdialogo sa ating Office of the Solicitor General. Meron po silang mga kasamahan doon na bumisita sa atin sa opisina upang magkaroon ng posibleng relationship ang National Commission of Senior Citizens at ang Office of the Solicitor General. Meron din po tayong mga bisita mula po sa Tarlac, ang atin pong Movers and Friends. Sila po ay grupo ng mga nakatatanda kung saan iisa lang naman ang kanilang adhikain kundi tuloy-tuloy na tulungan ang ating mga kapwa seniors. Meron din po tayong tinatawag na meeting, no? O kaya naman meron kaming meeting doon sa Regional Office 1. Heto ay nito lang na nakalipas na Martes, binisita natin sa La Union ang regional office ng National Commission of Senior Citizens. At doon po habang tayo ay nakikipag-meeting sa ating mga team members sa ating regional office, meron tayong bisita ang BHW or kaya Barangay Healthcare Workers President ng ating mga kasamahan sa Barangay Healthcare Workers. Sila po ay nakapanayam natin at magkakaroon tayo ng ugnayan kung saan susuportahan natin sila sa kanilang mga trainings upang mapaganda at mapalawig pa ang kanilang kaalaman sa pag-aalaga sa ating mga community members. Meron naman tayong updates on our expanded centenarian cash gift for our quarterly report, no? Titingnan po natin as of June 16, 2025, meron na tayong total na nabigyan na 40,165. Madami na, Comgen, ano? Yeah.
And we are looking forward sa ating third payout. Malapit na rin sa katapusan ng June, papunta ng July 30. At ang ikinaganda nito, Comgen, dahil ang 2024 beneficiaries mula March 17 hanggang June 30 ay pwede nang mag-apply. At sila ay masasali na sa ating bibigyan sa susunod na payout. Ang total amount na nailabas na po natin ay 428,470,000. So yan po, no, mga kapuso namin, na tayo ay gusto nating maging transparent. Ilan na ba ang nabigyan? Ilan pa ba ang bibigyan? Makinig naman tayo at panuurin natin ang ating golden stories. Marcos, Ferdinand Marcos, ipay ng kasla panagayat na kanyang nawan ng isa, ipay ng panagayat kanyang. Tamundong Kasyo, January 30, 1925, Talo na kini, manalo na kini. Sapsapol ko si pamilya kini. Kasi na po Diyos na po, na karadkad mo, hindi magiging ang dami niyo kasi na pagkapuyan na wala. Yati pa nakadanon ko si 100 years. Pangalan rin si iba. Ika ng Jirijan TV, may kadang di hindi magyala-yala ko bagat. Yara sila. Aming salamat, tiin kay Pai, nga panagayat yung kanya ka po. Sa pala ko sa pagpalubos niya po Diyos, di kanak pa si manay na yun na nga panagbiyak ko. Kaya po yun ang alaga. Napakaganda po ang atin pong Golden Heart story ngayon, si Sir Mario Casio. So ang atin pong gustong mangyari, mga ka-Golden Heart, ay umabot tayo sa ganung edad, healthy, happy aging. Alam niyo po ba, mga ka-Golden Heart, pwede niyo nang tingnan natin. Pwede niyo na palang gamitin ang inyong mga government ID gamit lamang ang cellphone? Hala, napakagandang balita po yan. At kung titingnan natin, kahit nasa bahay ka, pwede mo na ring ma-access ang iba't ibang government services. Kung ano at paano yan, alamin natin dito sa Take It Easy. Alamin po natin yan ngayon. Tingnan natin, Comgen, meron tayong panauhin. Kasama natin siya ngayon via Zoom. No? So virtual lang natin makakasama ang ating guest. Galing po siya sa DICT. Si Mr. Tirso Raymond or Mon Gutierrez. Siya po ang Chief of Staff, Office of the Undersecretary for E-Government, Department of Information and Communications Technology. So, tingnan po natin. Sir, kung kayo po ay nandyan, at magandang hapon po sa inyo. Ay, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo, Commissioner Loreche. Kasama natin, Sir Mon, no? Kasama natin si Comgen, no? Ang isang commissioner, si Commissioner Rainier Cruz. Yeah, magandang hapon din po. Magandang hapon na Sir Tirso. Ganda ng pangalan. Parang artista, no? Sir Mon, una pong tanong. Ako ang unang magtatapon ng tanong sa inyo. Ano po ang egov.ph app? At paano po ito pwedeng ma-access ng ating mga kababayan? Okay, sige po. Ang egov.ph app po ay isang platform or digital platform na ginawan po ng ating Department of Information and Communications Technology, of course, upon the instruction of the President, to make sure that yung ating pong bansa ay magkaroon ng modernization pagdating sa delivery po ng mga public services.
sa ating mga mamamayan, no? So, kung matatandaan po natin, isa sa mga utos ng Pangulo ay ang one whole of government approach na kanyang sinusulong simula ng siya ay manungkulan, no? Sa pamamagitan po ng digital technology, magagawa po natin ang one whole of government approach kasi ito po ay magbubunga ng interoperability o yung pong pagkakasama-sama ng mga ahensya ng gobyerno sa isang platform na magagamit natin sa pamamagitan ng ating cellphone. At ang tawag po natin dyan ay yung eGov.ph app or application. Sir Mon, paano ba magrehistro sa eGov.ph app? Okay, salamat po sa tanong na yan. Dahil po sa mga nakaraang taon, nagpalabas po ang Philippine Statistics Authority at PhilSys ng pamamaraan para ma-issuehan ng national ID. Kung matatandaan po natin, medyo siguro mga 5 or almost 7 or 8 years na po ito na nakakaraan at ngayon patuloy pa rin po ang pag-issue ng physical ID, no, ng PhilSys. Dito po sa ating eGov.ph app, kapag ito po ay dinownload ninyo, pwede po ito sa Apple Store or sa Google, pwede po natin i-download yan. Ang una pong mangyayari ay, of course, you will have to register. Papasok po ninyo yung inyong pangalan, complete name. And, of course, it will ask you certain personal credentials like your cell phone. No? At dito po, magkakaroon po ng proseso para ma-validate po automatic. No? Automatic ang inyong ipinasang application. Kung sakali pong karamihan naman po sa ating mga senior citizen at mamamayan, nakapag-apply na rin ng national ID. So ito pong eGov.ph, kapag ka-download po natin, ang unang-unang benefit po natin dito ay yung pong national digital ID natin. In other words, even if hindi pa po nakakarating yung physical ID na ina-expect po natin kung sakaling wala pa, dito po sa platform na ito, nandyan na po ang digital copy ng inyong national ID. Sir Mon, si Comgen ay may itatanong sa inyo, subalit bago siya magtanong din sa inyo, gusto ko lang pong banggitin sa inyo, sinubukan ko po yan, sa tulong po ng aking mga magagaling na staff, kung paano ako makapasok dyan. At totoo po yan, napakabilis ng inyong registration at hindi naman talaga mahirap. At sa isang click ng aking kamay ay nakikita ko kaagad yung aking mga IDs, using your eGov.ph app, So tingnan natin, si Comgen ay may katanungan sa inyo, Sir Mon. Pakinggan po natin. Sir Mon, good afternoon. Ako rin naka-register na rin. 2 years ago pa. Ito tanong ko, ano nung technical na hadlang ang karaniwang na-encounter ng mga senior citizens sa paggamit ng eGov app na yan? Iba kasi hindi pa techy, masyado yung pinag-usapan kanina. Opo, naiintindihan po natin yan at isa po yan sa mga concern ng ating mga senior citizen. Ang pinapayo po namin, habang tayo po naman ay nasa bahay, karaniwan po ng ating mga senior citizen, may mga kasama pong, of course, mga kamag-anak, Di ho ba? So, ang pinapayo ho namin ay kung maaari ay tulungan muna kasi ang pinakamahirap namang po dito ay yung unang proseso, yung unang pagkakataon kung saan i-rehistory nyo for the first time ang inyong sarili. Once po yun ay mawa sa tulong probably ng isang anak or apo or kung sino man po na malapit sa mga kamag-anak, ay yun po, sana magawa yun kasi naintindihan po namin na yung iba po sa ating senior citizen baka
Siyempre, baka malabo na ang paningin. Siyempre, mahirap na ito kung siyempre kung hindi po sanay. Naintindihan po natin yon. So, ang isang nakikita po namin na pakiusap is, number 1, kung po pwedeng tulungan ng kamag-anak. Number 2 po, pwede rin naman po itong gamitin or i-download sa pamamagitan ng yung National ID po, yung pong web-based na tinatawag natin na application, kasi meron po siyang version na web-based. It doesn't have to be through your cell phone. So, yun po yung pangalawang option ng eGov PH platform. Yun po ay pwede nating i-set up sa mga barabarangay, ultimately, no, sa mga, even sa mga malalayong lugar, para dun sa mga bihira, may mga area po tayo na hindi madalas ang ating mga senior citizen o kumbaga hindi pangkaraniwan sa isang lugar na humawak ng cellphone, ay pwede po silang i-assistan or tulungan or suportahan using a web-based application. Sir Mon, gusto ko po yung sundan yung inyong web-based na yan. Kasi po maganda po pwede naming gawin yan sa ating ugnayan, no, with the ICT at saka ng NCSC. Sa aming meron tayong mga senior citizens community care centers. Hetong ating mga sentro kasi, pwede tayong maglagay doon ng isang mesa kung saan kasama ang LGU o kaya ang OSCA o kaya yung ating mga volunteers, no? Kung saan pwedeng alalayan yung ating mga nakatatanda para sila ay makapagrehistro nito. Hindi po ba ay napakaganda na magiging project ng ating ugnayan ng DICT, ng komisyon at ng LGU? Opo. Yes, pwede po yun, Chair. And of course, we would always be excited, no, and delighted to work with our partners, no, from other national agencies, government agencies. Yes, si Comgen may katanungan pa sa iyo, Sir Mon. Hindi ka pa namin pakakawalan, hindi pa kami tapos. Sir Mon, no, ito ang tanong, no. Para panatag ang loob ng ating mga seniors, yung mga ka-Golden Heart natin, ligtas ba at protektado naman ba ang kanilang mga personal na impormasyon sa eGov app? Opo, sa paggawa po natin nito, isinasaalang-alang po natin yung cybersecurity threat, no, na pwedeng mangyari kung sakasakaling meron pong mga nag-iisip po ng hindi po tama, no, para ma-penetrate ang mga personal data. Kaya po yan, meron pong kaya mas maganda po kung may telepono, kasi meron pong way para makareceive siya kaagad ng tinatawag na one-time PIN, no, sa telepono. Pero kung wala siyang phone at kung web-based yan, email po ang gagamitin, email address. At yun po yung security measure para po makasigurado tayo na yung tao po nagre-rehistro ay talagang siyang tao na yon at hindi ibang tao ang makaka-receive, no, ng information. So that's one security layer, at marami pa pong mga security layers diyan na in-install ang DICT, tulad po ng biometrics, no, and face live test, no. Sa umpisa po, kaya medyo baka mahirap gawin dahil nga sa umpisa kailangan magpakita sa camera para makita po yung liveness test, yung image ng yung pong tao na nagre-rehistro. Sir Mon, meron pa po ba tayong ibang mga programa sa DICT na nakaabang para sa ating mga nakatatanda? Dahil po dito sa ating ginagawang platform, eventually po ang mga biyaya, no, ng mga para sa mga senior citizen ay diyan na po padadaanin. Wow, magandang balita yan, Sir Mon. Kaya Comgen, siguro isa sa ating pagpalawig ng ating ugnayan sa DICT ay baka pwede tayong mag-conduct together with you ng isang digital literacy program platform para sa ating mga seniors upang ito ay mas maunawaan pa nila paano gamitin ang eGov na app.
Tama. Opo. So, yun po ang gusto rin naman ng Pangulo na gamitin ang technology para mapabilis at makasigurado tayo na aabot sa mga recipients tulad po ng mga senior citizen or ating mga persons with disabilities, no? Alam mo, So, Sir Mon, may tinatawag tayo na looking forward tayo na ma-digitalize natin lahat yan. Alam mo kung bakit? Para naman sa ganon, kahit na yung mga pagpunta natin sa mga groceries para doon sa benepisyo ng ating mga nakatatanda, hindi na kailangan ng booklet. Kasi pagtingin mo pa lang, parang naka-QR code ka na eh. Kahit saan kang bansa o parte ng bansa, ay makikita at malalaman na ikaw ay isang senior citizen, no? So ano po kaya ang inyong gustong gawing mensahe para sa ating mga nakatatanda? ayun po, no? Ang pamahalaan po natin ay patuloy na gustong pabilisin at pagandahin ang mga serbisyong ito, no? So tama po kayo. Eventually, ang aspiration po ng government is ganun na po, no? Magagamit niya ang cellphone niya, papakita lang niya QR code niya dahil na-validate na po siya ng system. Hindi na po dapat kabahan ang mga merchants na yung pong katransaksyon nila ay pwedeng maging scammer or hindi valid na pagkatao. So ayun po ang magandang ibubunga ng teknolohiyang ito. At bago ka namin pakawalan na sermon, gusto lang nating ibalita na sa ating mga taga Golden Heart, no, sa ating mga kapuso, na magkakaroon ng isang MOA or Memorandum of Agreement signing ang DICT at ang National Commission of Senior Citizens. At kami po ay nagagalak na una kaming nagbalita dito, sermon. Opo, at hinahanda na rin po namin ang aming panel, no, ang aming side para dyan po. Sa katunayan na nakikipag-ugnayan po kami sa opisina ninyo para po sa signing na yan, no, na gagawin natin. Maraming salamat, Sir Mon, at pakipaabot po sa ating butihing secretary ng DICT kung saan nagagalak po ang NCSC na kayo ay maging partner namin. So ngayon, maraming salamat po, Sir. So balikan ko si Comgen. Comgen, narinig mo naman kung ano sinabi ni Sir Mon, di ba? Ano kaya sa palagay mo ang magiging dulot nito sa ating mga kapuso? Number one, siguro mapapadali na yung mga transaksyon ng ating mga senior sa mga government offices. Kasi number one, andun na yung senior ID nila eh. Pagbukas ng egov.com, ayan na yung senior ID nila na nakalagay doon na talagang totoong senior citizen sila. So hindi po pwedeng i-fake yung pagiging senior nila. Ay, hindi na. Siguro later pwede na natin siguro i-link yan talaga sa mga agencies na talagang kailangan ng senior citizens, diretso na sa mga transaksyon nila. Hindi lang kasi yan, Comgen, para sa identifier nila, kundi para sa availment of discounts and all benefits. Narinig niyo yung kaninang sinabi ni Sir Mon, di ba? Na pati yung kanilang mga benepisyo ay pwedeng idaan doon. At baka heto na yung hinahanap natin, Comgen, no, na solusyon sa ating malawakang pagbibigay ng ating expanded centenarian. And very soon, kami ay naniniwala na ang social indigency program ay malilipat din sa atin. Correct. Talagang napakabilis ng ng ating gobyerno ngayon. Opo, so nagpapasalamat po kami sa ating Pangulo, no, na siya po ay may vision na dapat walang maiwanan. Lahat po ay dapat whole of government approach. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong tuloy-tuloy na pagsubaybay sa ating Golden Heart, Puso para sa Seniors na radio program. At gusto ko pong pasalamatan si Sir Mon, no, sa DICT. Salamat din po sa ating mga tagapagpanood at tagapagsubaybay. The regular viewers, maraming salamat po sa inyo. At ako ay nagpapasalamat sa aking partner in crime, si Comgen. Comgen, ano po kaya ang gusto ninyong sabihin sa ating mga tagapagsubaybay? Sa ating mga taga-subaybay, sana po ay palagi kayong makikinig dito para yung mga bagong balita tungkol sa activities o serbisyo ng para sa senior citizen ay dito nyo makukuha yung totoong balita. Wala akong fake news dito kasi galing po mismo sa chairperson at saka sa commissioner po ang
balita na maririnig nyo dito. So, magkwentuhan at samahan niyo po kaming muli sa Golden Heart, Puso para sa Seniors. Dito lang po sa Radio Magazine, tuwing Huwebes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Kami po ang inyong likod. Ako po si Dr. Jean Loreche at ang kasama ko po ay si... Comjen. Okay, so good day to everyone. 1:00 na, Golden Heart na. Golden Heart, puso para sa seniors. 1:00